Good morning sa inyong lahat at good morning Ate Sally. Good morning din sa iyo, Kuya Ed, at good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa ating GTCC Online Church Service ngayong Sunday, May 24, 2020. Kung kayo po ay isang visiting viewers ng online church service na to, welcome po kayo at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa ngayon. Pagkatapos ko pong manalangin, pagkatapos ng welcome na ito, mag-open in prayer ako at pagkatapos ay magbibigay si Kate sa atin ng isang awit at pagkatapos nun, babasahin sa atin ni Ate Sally ang 2 Timothy chapter 3 verses 15 hanggang 16. Yun ang ating teksto para sa ating pag-aaral ngayong umaga. So bago ang lahat, siguro tayo muna ay manalangin. Lord, sa umagang ito, salamat ng marami sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa panibagong Sunday. Bagamat hindi kami magkakasama physically and personally, ikaw ay kasama namin. At dinadalangin namin palagi na nawa ang presensya mo ay tumahan sa bawat tahanan na nanonood ng online service na ito. Maging sa puso ng bawat isa ay kumilos kayo, Panginoon. Sa panahon ng quarantine na ito, Panginoon, nawa, Panginoong Diyos, lalo kang magpakahayag sa bawat isa at matutunan na rin ng bawat isa na hanapin ka ng lubos, Panginoon, upang sila'y higit pang makakilala sa iyo. Lord, nawa ay samahan mo kami. Bigyan mo kami ng lubos na pagkilos mo at pagpapala mo sa buong gawain ito, lalo-lalo na sa pagtalakay namin ng paksa na aming tatalakayin ngayong umaga. Bless us, O Lord, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sa pagkakataon ito, siguro bigyan natin kay Kate para siya ay magbigay sa atin ng isang awit at pagkatapos babasahin sa atin ni Ate Sally ang scripture reading for today. Kate? Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po kami na awitan ng Diyos sa oras na ito. Sa bawat
Samahan niyo po ako sa pagbasa ng 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17. 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17. Tignan niyo po dito, sundan niyo po ako dito sa ating babasahin. Ito po ang sinasabi. Mula pa sa iyong pagkabata ay alam mo na ang banal na kasulatan na nagbigay sa iyo ng karunungan upang matutunan ang kaligtasang makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay inihingaan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagkasanay sa katwiran, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at lubusang maihanda sa lahat ng mabubuting gawa. So ngayong umaga ay ating ipagpapatuloy ang ating series na The Knowing, at ngayong umaga ay tatalakayin natin ang paksang Knowing Your Bible. Noong nakaraang pagtalakay natin ay tinalakay natin yung Knowing a bit about Jesus, at yung nauna pa ron ay tinalakay naman natin ang Knowing God through Jesus. At ngayong umaga nga, ang ating titingnan ay Knowing Your Bible. At baka hindi natin matapos ito sa isang session lamang. So baka kailanganin pa natin ang isa pang linggo para matapos natin ito. Pero kung matatapos natin, that's good. Pero kung hindi, itutuloy natin sa susunod nating pag-aaral. Tayo ay sandaling manalangin. Lord, sa umagang ito, pagpalain po ninyo ang aming pagtalakay. Samahan po ninyo kami at turuan nyo kami ng mga bagay na dapat naming matutunan at maunawaan tungkol sa iyong salita. Pagpalain po ninyo ang bawat nanonood sa kanilang mga tahanan. Lumagi kayo sa kanila, nakasama nila at maging gabay nila, maging protector nila, Panginoon, sa araw-araw. Bless them, O Lord, in Jesus' name. Amen. So, itong pagtalakay natin, no, patungkol sa Biblia, ay isang paksa na mahalaga para sa ating lahat, sapagkat lahat tayo mga Kristiyano, ay naniniwala na ang Biblia ay galing sa Diyos. O mga salitang nakasulat dito ay galing sa Diyos. Alam niyo, sa pagkaalam ko, hanggang sa oras na ito, ang Biblia pa rin ang pinakamaraming bilang ng naibentang aklat sa buong daigdig. Ibig sabihin, sa lahat ng klase ng aklat, ang Biblia ang may pinakamaraming bilang na naibenta sa buong daigdig. Sa lahat ng panahon, ito ang pinakamaraming benta lagi. Pero ang hindi ko tiyak ay kung maraming mga Kristiyano ang nag-aaral at nagbabasa ng aklat na ito. Totoo na maganda para sa atin, sa ating mga Kristiyano, na ang Biblia natin ay pinakamaraming bentang aklat. No? Ito ang aklat na pinakamaraming bilang na ibebenta. Pero hindi dapat doon matapos yun. No? Dahil ang Biblia ay hindi lamang binibili, hindi lamang ibinebenta dapat. Ito ay dapat nabasahin at pag-aralan ng bawat tagasunod ni Kristo. Dahil may mga tao na bumibili ng Biblia para gawing kasangkapan, o ibig sabihin para meron silang madala sa church. Pero actually, hindi binabasa sa bahay. Meron din mga tao na bumibili ng Biblia para gamiting ilagay sa kanilang altar yung Biblia para maging pampaswerte. Meron din mga tao na bumibili ng Biblia sa kaisipan na ang Biblia ay maaring gamiting isang agimat para mapalayas ang mga masasamang espiritu. Mali ang ganitong mga pananaw at paggamit ng Biblia. Hindi gamit lamang sa pagpunta sa church ang Bible. Hindi ito pampaswerte. Hindi ito agimat para mapalayas ang masasamang espiritu. Ito ay isang aklat na iniwan sa atin ng Diyos para pag-aralan, basahin at ipamuhay natin. Sa kabilang dako, meron ding mga Kristiyano na ginagawa na nila o ipinapantay nila ang Biblia sa Diyos, na sa halip tuloy na sila ay maging Trinitarian, nagiging Quadritarian na sila. Nagiging apat na yung persona ng Diyos
At yung pang-apat nga, yung Biblia, kasi nga ipinapantay ang Biblia sa Diyos na mali yun. Hindi ganun dapat. Ang Biblia ay aklat, hindi ito Diyos. No? Kahit ito ay sinasabi nating salita ng Diyos, hindi ito pwedeng ipantay sa Diyos. Pero saan nga ba nagmula ang Biblia? Paano nagkaroon ang sangkatauhan ng aklat na ito o banal na aklat na ito? Paano napasakamay ng mga tao ang banal na kasulatan? Ang kwento niya ay ganito. Noong unang panahon, merong ilang grupo ng mga tao na naglalakad sa malawak na bukirin habang sila ay merong mga dalang pana at sibat, no, para manghuli ng mga hayop na kanilang kakainin. Habang sila ay naglalakad, nakita nila na isang aklat ay nahuhulog mula sa langit. At nang ito'y bumagsak sa lupa, nilapitan nila ito at sabay-sabay silang nagkatinginan at sumigaw na, Biblia! Ora mismo meron silang Biblia. Well, ang totoo niyan, hindi ganoon. No? Hindi totoo yun. Yun ay kwentong barbero o kwentong kotsero. Hindi ganoon nagmula ang Biblia. Hindi sa ganung paraan napasakamay ng tao ang Biblia. Hindi nahulog mula sa langit ang Biblia. Minsan, ang inaakala ng mga tao o maging ng mga Kristyano, ang Biblia ay napasa atin ng isang buo na lang. Isang buo. Kasi nga, tayong mga Kristyano ngayon ay meron tayong isang buong Biblia. So, ang akala natin, ito ay basta dumating sa atin, umiral, nag-exist, no? Napasa kamay natin sa ganung paraan na buo ito dumating sa atin. Pero hindi ganun ang nangyari. Hindi nahulog mula sa langit ang Biblia. At alam niyo yun. Sabi ko nga, yun ay kwentong kotsero lang o kwentong barbero. Hindi nahulog mula sa langit ang Biblia. At yan ay malinaw sa ating lahat. Alam natin yun, sapagkat hindi naman talaga pwedeng mahulog ang isang anumang aklat mula sa langit. Pero hindi ito basta na lamang nag-exist. Hindi ito basta umiral na lamang na buo. Ito ay dumaan sa proseso ng pag-iisip at pagsusulat ng mga manunulat. Na ang pagsulat ng Biblia, ang pagkakasulat ng Biblia ay merong 40 o higit kumulang sa 40 manunulat ang sumulat ng Biblia sa loob ng napakahabang panahon na 1,400. Ayun na, napakatagal. Gaano katagal ang 1,400 years? Isipin ninyo, gaano katagal ang 1,400 years? Ang printing press, mula nung ito'y na-imbento hanggang sa panahon natin, siguro mga 600 years pa lamang umiiral, o 600 years pa lamang tayo nagkakaroon ng printing press. Pero isipin nyo, ang Biblia ay sa pagitan ng 1,400 years bago ito nabuo. Kaya napakatagal na panahon ito. At sa ating panahon ngayon, marami tayong mga bersyon ng Biblia at madaling mailimbag ang Biblia o madaling maimprenta ang Biblia. Pero noong mga panahon ngayon, walang Biblia, walang banal na kasulatan ang maraming tao. Sa katunayan, napakakaunti ng kopya ng mga isinulat ng mga propeta at ganoon din ng mga apostol sa New Testament. So, sa loob ng mahabang panahon na yan, ng pagkakasulat ng Biblia, na-impluwensyahan yung kwento ng mga Biblia, yung kwento sa loob ng Biblia, na-impluwensyahan ito ng iba't ibang kultura at lagay o kalagayan ng panahon, ng mga panahon na ang mga manunulat ay sinusulat ng kanilang mga isinusulat. Siyempre, iba ang panahon iba yung kultura at panahon ng panahon ni Moses, ni David, at iba rin ang panahon at kultura ng panahon na sina Pablo ay nagsulat ng kanilang mga isinulat. Pero ang mga kulturang ito, ang mga kalagayan ng panahon ito ay naka-impluwensya sa pagsusulat nila ng banal na kasulatan. Akala ng maraming Kristyano, ang mga Israelita ang kauna-unahang nagkaroon ng batas o kautusan. Pero ang totoo, ang mga karatig bansa, ang magkakaratig bansa doon sa tinatawag na Ancient Near East o na ngayon ay Middle East area, meron silang mga batas at kautusan na nauna pa sa batas o sa kautusan na binigay ng Diyos kay Moises.
Sa katunayan, 1,000 years, 1,000 taon bago lumabas ang mga Israelita mula sa Ehipto, meron ng mga umiiral na kautusan sa karatig bansa ng lugar na yon. Halimbawa, ang kautusan na makikita natin sa Exodus 21:24, Leviticus 24:20, no? Yung kautusan na may prinsipyong ngipin sa ngipin, mata sa mata, ngipin sa ngipin, ay hindi orihinal na makikita sa kautusan ni Moises. Ito ay orihinal na makikita doon sa tinatawag na Sumerian Code of Ur-Nammu. At yan din ay makikita doon sa Code of Hammurabi. Yung dalawang kautusan na yan, yung dalawang code na yan, no, naglalaman yan ng mga kautusan ng mga karatig bayan doon sa lugar ng Ancient Near East o yung tinatawag na Middle East ngayon. At ang mga ito ay may mga umiiral ng batas bago pa lumabas sa Ehipto ang mga Israelita at bago pa sila binigyan ng kautusan ng Diyos. So kung yung an eye for an eye o yung mata sa mata, ngipin sa ngipin ay mababasa natin sa Exodus at saka sa Leviticus, yun ay dahil meron na ang mga karatig bayan na ganong prinsipyo. So, yun ay isang patunay lamang na ang mga isinulat ng mga manunulat sa kanilang panahon ay na-impluwensyahan ng mga kultura at kalagayan ng panahon nung kanilang panahon. Pero kahit ito ay na-impluwensyahan ng kultura at kalagayan ng panahon nung kanilang mga panahon, hindi nangangahulugan yun na nawala yung divine origin na tinatawag. No? Hindi nangangahulugan yon na nawala yung tinatawag na divine origin ng Biblia o ibig sabihin yung Biblia ay mula sa Diyos. Kundi ang nangangahulugan lamang yon na ginamit ni God ang kultura at ang kalagayan ng mga panahong yon para maibigay niya ang kanyang mensahe sa kanyang bayan. Sabi nga ng mga may akda o yung author ng NRSB Cultural Background Study Bible na sina Craig Keener at John Walton, ang sabi nila, though the Bible is unique in its inspiration, we find that God often communicated through culture rather than in total isolation from it. God was replacing his people's view of God with a better one, but he was not replacing all of their culture. Sa Tagalog, bagamat ang Biblia ay kakaiba sa inspiration nito, no? Sa inspiration nito, makikita natin na madalas na nangungusap si God sa pamamagitan ng kultura kaysa sa lubos na pag-iwas mula dito. Pinapalitan ni God ang mga pananaw ng kanyang bayan tungkol sa kanya ng mas magandang pananaw, pero hindi niya pinapalitan ang buong kultura nila. So, yan ay nagpapakita na bagamat ang Biblia ay mayroong kakaibang inspiration na tinatawag, no? Ito'y nagmula sa Diyos, ibig sabihin, hindi nawala yung pangusap ng Diyos sa pamamagitan ng kultura. Ginamit ng Diyos ang kultura ng mga panahon na yon para ibigay niya yung kanyang mensahe sa kanyang bayan. Hindi umiwas ang Diyos sa kultura. Ang ginamit niya yan. Dahil yan ay makikita nyo talaga. Dahil kung tutuusin, pwedeng i-correct ni God ang mga maling paniniwala ng mga Israelita o mismo. Pero hindi niya ginawa yan. Sa halip, ang ginawa niya ay pinabayaan niya lamang sila dahil yun ang kultura. No? At sa panahon natin, hindi naman ganoon si God eh. Hindi siya laging nag-i-intervene. Hindi siya laging nakikialam sa takbo ng panahon. At sa halip, hinahayaan niya ang mga tao na kung ano yung kultura nila, gagamitin niya yun, pero tuturuan niya ang kanyang bayan sa tamang paraan ng pagkakilala sa kanya at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya alisin natin sa ating isipan na ang mga nakasulat sa Biblia ay direktang narinig ng mga sumulat mula sa langit. Bagamat si God ay nasa likod ng pagkakasulat ng Biblia, ang mga manunulat ay sumulat na taglay ang kanilang
sariling isipan, personalidad, estilo, kaalaman, kahinaan, kultura, at kamalayan. Sa madaling sabi, sumulat sila na parang wala si God sa likod ng pagkakasulat nila. Kasi nga, ang consciousness nila ay sila mismo ang sumusulat, yung buong personalidad nila. Pero ang totoo, habang sila ay sumusulat, si God ay aktibo, o sabihin natin napaka-aktibong kumikilos sa pamamagitan nila para masabi ni God ang gusto niyang sabihin sa pamamagitan ng isinulat nila. At dahil dyan, masasabi natin na ang Biblia ay salita ng Diyos at salita rin ng tao. At sa ganyang paraan, na-produce ni God ang kanyang banal na kasulatan, yung kanyang kwento. Na-produce ni God sa ganyang kaparaanan yung kanyang kwento na tinatawag na banal na kasulatan na nahahati sa dalawang parte. Old Testament at saka New Testament. Ang Old Testament ay ito yung Biblia ng mga Hudyo. Yung Old Testament natin, Biblia yan ng mga Hudyo. Ibig sabihin, mas naunang gumamit ng Biblia natin na Old Testament, ang mga Hudyo. Kaya nga lamang, sa Biblia ng Hudyo, iba yung pagkakaayos ng mga aklat kaysa sa pagkakaayos ng mga aklat doon sa Old Testament natin. Iba yung pagkakaayos. Pero ang buong nilalaman, mula Genesis hanggang Malakay, nahandoon sa Biblia ng Hudyo. Bagamat iba yung pagkakaayos o yung arrangement ng kanilang mga aklat. Pero yun din yun, iisa yun. At ang Old Testament natin na noon ay tinatawag ng mga Hudyo na Mikra. Tinatawag nila nung una Mikra. Pero pagdating ng ika-5 siglo, matapos, o sabihin natin, yung Middle Ages o yung Medieval Period, yun ay 500 taon, matapos isilang si Kristo, 500 taon, nagsimula yung Medieval Period, hanggang sa panahon na si Magellan ay pumunta sa Pilipinas yung 1500. So, ulitin ko ang Middle Ages o Medieval Period ay 500 taon matapos isilang si Kristo, nagsimula yung panahon na yun, hanggang sa panahon na si Magellan ay nagpunta na sa Pilipinas o na-discover yung Pilipinas, yung isla ng Pilipinas. So, yun ay during the 1500s. So, yun ay sa pagitan ng halos 1,000 taon. Yun ang tinatawag na Middle Ages. Yung panahon na yun, nabago yung kanilang, sa loob ng panahon na yun, nabago ang tawag ng mga Hudyo sa kanilang Biblia. Na yun nga, Mikra nga dati, ngayon, tinawag na nilang, noong panahon na yun, noong Middle Ages, tinawag na nilang Tanakh. At yung Tanakh ay acronym yun, o pinaikling salita na TNK, na tumatayo doon sa Torah, Nevi'im, at saka Ketuvim. So, yun yung Tanakh. Torah, Nevi'im, at Ketuvim. Yung tatlong yan, ang tatlong bahagi ng Old Testament o yung Biblia ng mga Hudyo. Sa Lucas 24, Lucas 24, verse 44 ay mababasa natin ang ganito. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, sinasabi ko sa inyo noong magkakasama pa tayo na kailangang matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, yun yung Torah, sa mga isinulat ng mga propeta, yun yung Nevi'im, yung N, at sa mga Salmo, yun yung Ketuvim. Bakit Salmo? Bakit hindi tinawag na writings, mga sinulat? Kasi ang Ketuvim ay writings. Ang Torah ay instructions or law. Ang Nevi'im ay mga prophets, yung mga sinulat ng propeta. At yung Ketuvim ay writings. Tinawag itong Ketuvim, tinawag itong Salmo doon sa Luke 24 verse 44
dahil ang unang-unang aklat sa Ketuvim ay yung aklat ng mga awit. Kaya nang sabihin ni Jesus na lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga isinulat ng mga propeta, at sa mga salmo, ang tinutukoy niya dyan ay yung tatlong bahagi ng kanilang Biblia noon, o yung tatlong bahagi ng Old Testament na Torah, instruction or law, yung Nevi'im, yung mga isinulat ng mga propeta, at yung Ketuvim o yung mga kasaysayan na yung sinulat, yung mga writings. Nakasama doon nga yung awit, kawikaan, at iba pa. No? So titingnan natin yan. Yung Torah, ito yung Genesis hanggang Deuteronomy. Yung Nevi'im, ito yung Josue, Joshua, Judges, mga Hom, yung aklat ng mga Samuel, yung mga hari, at lahat ng isinulat ng mga propeta mula kay Isaiah hanggang kay Malakia sa ating Biblia. So yan yung bumubuo ng Nevi'im. Ang bumubuo naman ng Ketuvim ay yung mga awit, kawikaan, aklat ni Job, yung mga awit ng mga awit, aklat ni Ruth, Lamentations o Panaghoy, Ecclesiastes o mga ngaral, aklat ni Esther, aklat ni Daniel, mga aklat ni Ezra at Nehemiah, at yung mga Chronicles o Kronika. So yun ang bumubuo sa Ketuvim. So ganyan ang pagkakaayos ng aklat ng mga Hudyo o yung Biblia ng mga Hudyo. At yan din yung Old Testament natin. Ang New Testament naman, ang Bagong Tipan, ay pinagsama-samang koleksyon ng mga istulat ng mga alagad o apostol ng Panginoon at yung kanilang mga alagad. Sa madaling sabi, kapag meron, kasi marami ng kasulatang nagkalat noon pero kapag ang sumulat ay hindi kaugnay sa Panginoong Jesucristo, wala siyang malapit na kaugnayan kay Kristo, ibig sabihin, hindi siya apostol. O kaya ay hindi siya disipulo ng Panginoon, yung kanyang isinulat ay hindi isasama sa mga tinatawag na bahagi ng kasulatan. So ang pwede lamang isama sa masasabing collection of writings o yung canon na tinatawag, yung New Testament natin. Di ba meron tayong 27 books sa New Testament? Ang lahat ng sumulat niyan ay merong malapit na kaugnayan sa Panginoong Jesucristo. Nang ibig ko sabihin, halimbawa, si Matthew, si John, si Paul, at saka si Peter ay mga tuwirang alagad ng Panginoon. Sila ay mga apostol ng Panginoon, yung apat na yon. Sumulat ng Matthew, John, mga sinulat ni Pablo, at saka yung sinulat ni Peter. Okay? So yung apat na yan ay talagang malapit sa Panginoon. Si Pablo, of course, hindi siya nung una, hindi siya alagad, pero nagpakita ang Panginoong Jesucristo sa kanya, at siya ay isinugo ng Panginoon, kaya siya ay apostol din. Pero yung sumulat ng halimbawa si Marcos, siya ay hindi alagad ng Panginoong Jesucristo. Subalit siya ay alagad ni Peter. So siya ay disciple ni Peter. Si Lucas naman, hindi siya alagad din ng Panginoon, pero siya ay alagad ni Pablo. Pagkatapos si James na sumulat ng James o ng Santiago, hindi ito yung James na apostol. Sapagkat si James, nung panahon na patay na si James na apostol, no? Siya ang kauna-unahang namatay na apostol. Itong James na ito ay yung kapatid ng Panginoong Jesucristo. Okay? Kapatid sa ina. Na ang kapatid nitong si James na ito ay si Jude na sumulat. Itong dalawang magkapatid, si James at saka si Jude, hindi sila disciple ni Christ. Nung una, sila ay magkapatid at sila ay kapatid sa ina ng Panginoong Jesucristo. So itong mga sumulat ng New Testament ay may malapit na kaugnayan sa Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga sinulat nila ay napasama doon sa tinatawag na canon. Ngayon, ang ating New Testament ay nahati sa 5 bahagi. Meron tayong tawag na Gospels o yung mga ebanghelyo. Ang mga ebanghelyong ito ay yung buhay at ministeryo ng Panginoong Jesucristo. Tinawag itong Gospel o Good News sapagkat ito yung mabuting balita tungkol kay Kristo. So, ang nagsulat niyan ay si Mateo, si Marcos, si Lucas at si Juan. So, yung 4 na Gospels. Pagkatapos niyan, makikita nyo yung Book of Acts, yun yung kasaysayan. So, Gospels, then history, yung kasaysayan. Pagkatapos ng kasaysayan, mga sinulat ni Pablo mula Roma hanggang Philemon. Yan ang mga sinulat ni Pablo. Yung Hebreo, yan ay mapapasok doon sa tinatawag niya general epistles, pangkalahatang sulat. Na ang pangkalahatang sulat ay yung Hebreo, Santiago, una at ikalawang Pedro, mga sinulat ni Juan at saka mga sinulat ni
ni Judas. At pagkatapos niyan ay yung prophecy o yung hula, aklat ng hula, walang iba kundi ang Revelation. Sa kabuuan, ang bilang ng Kristiyanong Biblia ay 66. Mula Genesis hanggang Revelation, meron tayong 66 na aklat. Pero alam niyo ba kung ano ang pinakadakilang plano ng Diyos sa buong Biblia? Mula Genesis hanggang Revelation. Alam niyo ba kung ano ang pinakadakilang plano ng Diyos? Maraming Kristiyanong magsasabi na ang pinakadakilang plano ng Diyos sa buong Biblia, na makikita sa Biblia, ay ang pagliligtas, akatubusan o ang pagliligtas sa mga tao mula sa kasalanan. Na ang kaisipan tungkol sa pagliligtas ay yung pagdala sa kanila sa langit. Pero hindi ganun yun. Hindi yun ang talagang layunin ng Diyos sa buong kasulatan. Bahagi lamang yun. Pero hindi yun pinaka nais ng Diyos na mangyari. So kung titingnan natin mula sa Old Testament, ang Old Testament ay kwento ng Diyos tungkol sa paglalang. So makikita natin dyan yung kwento tungkol sa paano nagsimula ang langit at lupa. Pag sinabing langit, ito yung alapaap, tsaka yung mga stars. Pero yung langit na pinaghaharian ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, out of this universe yun. Hindi natin makikita. Wala sa physical universe yun. Kahit na marating nino man ang kaduluduluhan ng sansinukob, hindi niya makikita yung kaharian ng Diyos. Sapagkat yun ay different world. Yun ay spiritual world. So, ang langit na tinutukoy na, yung langit at lupa ay yung nilalang ng Diyos. Ulap, alapaap, mga bituin, mga planeta. So, yan ang nilalang ng Diyos. Lupa at langit. Paglalang ng Diyos sa langit at lupa. At saka lahat ng bagay. Sa madaling sabi, ang Old Testament ay nagsimula sa kwento kung paano nagsimula ang lahat ng bagay. At makikita dyan ang pagsasama ng kaharian ng Diyos at ng lupa. No? Magkapit-bahay lang itong dalawang, magkalapit lang itong dalawang to. Ang kaharian ng Diyos at ang lupa. Sa katunayan, makikita nyo sa Genesis chapter 2 at saka 3, no? Doon sa dalawang kabanata na yun, makikita nyo doon na inilalarawan ang Diyos na laging naglalakad na kasama ni Adan at ni Eva doon sa Hardin ng Eden. So, may fellowship ang Diyos. Lagi siyang bumibisita sa Hardin ng Eden, nakikipag-fellowship siya doon sa mag-asawa. Hanggang sa minsan nga ay nagtago yung dalawa mula sa Diyos at naglalakad ang Diyos sa hardin at hinahanap sila. Pero nagtago sila dahil ano nangyari? Nagkasala sila. So, mula noon, nagkalayo ang kaharian ng Diyos at ang mga tao. So, nagkaroon ng separation. Hindi lang ang tao. Kundi makikita nyo na ang lahat ng nilalang ng Diyos ay nadamay. Nadamay doon sa pagkakasala ni Adan at ni Eva. Kaya ang kaharian ng langit at ang lupa, yung creation, yung physical creation, yung lupa, ay nagkaroon ng pagkakalayo. At ito yung nais ng Diyos na mailapit, na magkasama muli. Nais ng Diyos na makasama niya muli, maibalik yung dating pagsasama ng dalawa na malapit na malapit. Kaya naman ang ginawa ni God, dahil sa mahal niya ang kanyang sangnilika, hindi lamang ang tao, bagamat ang tao ang pinakamataas na uri na kanyang nilalang, pero mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang nilika, gumawa siya ng paraan na muling mapagsama ang dalawang ito, yung kaharian ng langit at ang lupa. Sa paraan na i-accommodate niya, no? Kanyang gagamitin, iaangkop sa kanyang pamamaraan na mapagsama ulito, iaangkop niya ang paraan ng tao doon sa kanyang paraan. Hindi niya igigiit yung kanyang sariling paraan. Bagamat kaya ng Diyos yun, pwede niya gawin yun, pero hindi niya igigiit sapagkat ang tao ay may sariling kapasyahan. So gagamitin niya iaangkop niya yung pamamaraan ng tao sa kanyang pamamaraan para mapagsamang muli yung kaharian ng langit at ang kanyang sangnilika. Kaya pagdating kay Moses, makikita ninyo na nagtayo ng tabernakulo. Di ba? At yung tabernakulo na yun ay hindi lamang basta tahanan ng Diyos, kundi yun ay isang replika ng creation. Yung unang
ang mga panahon ng paglalang. Doon sa tabernakulo na yon, nahando ng Diyos na kung saan doon niya kinakatagpo ang mga tao. Di ba? Sa Hardin ng Eden, kinakatagpo niya yung dalawang mag-asawa, nakikipag-fellowship siya. Doon, yun din ng tabernakulo. Doon niya kinakatagpo ang mga tao. At pagkatapos ng tabernakulo, di ba, nagkaroon ng templo. Dahil ginusto ni David na magkaroon ng bahay ang Diyos. Pero hindi siya ang gumawa, kundi yung kanyang anak na si Solomon ang nagtayo ng templo. Pero ganun din yun, ang templo ay hindi lamang tahanan ng Diyos, kundi yun ay lugar na kung saan ang tao at ang Diyos ay magsasama. So, nahandun yung idea ng pagsasama ng kaharian ng langit at ng sangnilikha ng sangkatauhan, at ganun din ang creation ng Diyos. Kaya kung iisipin ninyo, ang mga Hudyo, ang kanilang relihiyon ay nakasentro doon sa templo. Kung walang templo, walang proper na religion ang mga Hudyo. Dahil yun ang sentro ng kanilang relihiyon. Kaya nung sila ay nabihag sa Babylonia at sa Assyria, nawalan sila ng proper na worship kasi nawasak yung templo nila. Hanggang sa pinabalik nga sila at binuo uli yung templo. At yun nga, dumating yung panahon ni Jesus na nahandun yung templo, pero muli, sinabi ni Jesus sa kanila na wawasakin ang templong ito. So isang pagkakataon nga, ang sabi ng Diyos sa kanila ang sabi ni Jesus sa kanila na, gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko sa loob ng 3 araw. So, yun ay paalala o pahiwatig ni Jesus na ang templo nila ay muling magigiba. So, bagamat pinili ng Diyos ang mga Hudyo bilang kanyang sariling bayan, wala siyang ibang layunin, wala siyang ibang hangarin, kundi ang maibalik, mapagsamang muli ang nagkahiwalay na kaharian ng Diyos at ang sangnilikha. At sa pamamagitan ng mga Hudyo, yun nga ang gagawin ni Lord. Kaya ang sabi ko na, iaangkop niya ang pamamaraan ng tao. Pwede niyang basta pagsamahin na lang ulit. Pero hindi ganun ang gagawin niya. Ang ginawa niya, pumili siya ng isang bayan para maisakatuparan yung panunumbalik ng tao sa kanya. So, pinili niya yung mga Hudyo at sa relihiyon nga ng mga Hudyo, gumawa sila ng tabernakulo at pagkatapos ay naging templo. Pero ang pagkawasak ng templo ng panahon ni Jesus ay isang pag-ulit ng kasaysayan na kung saan sa unang kasaysayan, sa unang panahon, yung sa paglalang, naalis ang tao sa hardin, dahil sa kanilang pagkakasala. At dito sa pagkawasak ng templo, muli nawala ang kanilang tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Bakit nasira ang templo? Sapagkat sila ay muling lumabag sa tipan ng Diyos sa kanila. Dahil sa kanilang idolatry. At yung idolatry dito ay yung pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi yung mga rebulto lang. Hindi yun. Kundi ang kanilang idolatry dito ay yung kanilang pananangan o pagkatali sa kanilang ritual sa templo. Sapagkat naging ganun ang kaisipan ng mga Hudyo. Sa halip na nasahin nila ang paghahari ng Diyos sa kanila, sila ay natali sa kanilang Diyos-Diyosan at walang iba, yun nga ay yung ritual nila sa templo. Ang pagdepende ng mga Hudyo sa ritual ng templo kaysa sa sumunod sila kay God mula sa kanilang mga puso, yun ang Diyos-Diyosan na talagang kinamuhian ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ganun. Ibig sabihin, naging ritual na lamang ang pagpunta ng mga Hudyo sa templo. Hindi na talaga sila sumasamba na mula sa puso. Basta nag-aahin na lang sila, ginagawa nila yung kanilang ritual na mechanical na lang. Basta maisagawa na lang. Basta maisakatuparan na lang yung kanilang gawaing relihiyon. At yung ganyang attitude ay hindi nawawala hanggang sa panahon natin ngayon, di ba? Tayo minsan ay basta umatin na lang tayo, basta maisagawa lang yung gawain sa church, pero wala na yung puso. At pakaingatan natin yun na magkaroon tayo ng ganun. Na mawala yung puso natin sa Diyos sapagkat kahit na madami tayong ginagawa, kahit na maganda yung ating ginagawa, pero kung wala yung puso natin doon sa ginagawa natin para kay God, yun ay idolatry.
Yun ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat nawawala na ang tunay na puso sa Diyos, kundi isinasagawa na lang mga bagay na ito dahil kailangan o basta maisagawa na lamang o dahil nakasanayan na. At yun ang isang delikado sa pagkakaroon ng relihiyon. Nauuwi sa ganun. Nawawala yung puso. So sa puntong ito ng pagtalakay natin, yun ang tandaan ninyo, na huwag mawala ang puso ninyo kay God. Kahit sa anong paraan, ano man ang ginagawa ninyo, di baling wala na kayong ginagawa. No? Basta ang mahalaga, meron kayong pusong totoo sa Diyos. Dahil kapag meron naman talagang puso no? Pag meron kayong puso kay God, sigurado meron kayong matatagpuan na gagawin para sa Kanya. Pero una sa lahat, ang mahalaga yung puso. So yun sa Old Testament. Pagdating sa New Testament, hindi na bago ang plano ni God. Nais niyang i-restore o ibalik ang kalagayan ng sangnilikha, no? Sa tamang kalagayan nito, no? Yung magandang kaugnayan sa Kanya, gusto maibalik ni Lord yung kaugnayan ng sangnilikha, buong sangnilikha, hindi lamang ang tao, ulitin ko, buong sangnilikha, hindi lamang ang tao, sa Kanyang sarili. Gusto niya maibalik yun, yung buong sangnilikha. Mahal ni Lord ang Kanyang creation. Hindi lamang ang tao. Gusto niya itong maibalik sa Kanya. At yan ay mababasa niyo sa Romans Kabanata 8, Romans 8. Ang sabi doon sa verse 19 hanggang verse 23. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layuning para sa kanila. Isipin nyo, may layunin ang Diyos para sa creation, pero hindi sila nakaabot sa layuning para sa kanila. Bakit? Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Ano nangyari? Ba't yun ang gusto ng Diyos? Kasi nga, nagkasala yung mga tao at nadamay sila. Pero may pag-asa pa. Dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito. At makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. So makikita nyo, hindi lamang mga anak ng Diyos ang magkakaroon ng magandang kalagayan, kundi ang buong creation din, ang buong sangnilikha. Alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng mga anak na. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. So magkakaroon talaga ng restoration, ibabalik ng Diyos ang buong creation sa dati nitong kalagayan, sa dati nitong layunin. Yan ang sabi sa Romans chapter 8. Sa Ephesians chapter 1, verse 10, ang sabi sa Filipino Standard Version, ang layunin ito na kanyang tutuparin pagdating ng takdang panahon ay upang tipunin kay Kristo ang lahat ng mga bagay na nasa kalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Yun ang titipunin kay Kristo, ang lahat ng mga bagay. Sa Colossians chapter 1, verse 20, verses 19 and 20, sapagkat ikinalugod ng Diyos na ang kanyang buong kalikasan ay manirahan kay Kristo. At sa pamamagitan niya ay ipagkasundo sa kanyang sarili ang lahat ng bagay na nasa lupa man o sa langit, na sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak sa krus ay nakamtan ang kapayapaan. So lahat ng bagay na nasa lupa o nasa langit, ipagkakasundo yun. I-reconcile kay God, ibabalik kay God. Dahil sa layunin na pagsamahin ang earth and heaven, no? Sa layunin yun, na pagsamahin yun. Yung kingdom of God at saka yung lupa, pinagsama ng Diyos sa iisang persona, ang Diyos at ang tao, kay Kristo. So yun ang talagang makikita nyo na hindi aksidente yun o hindi basta naisipan na lang ng Diyos na magkatawang tao. Meron siyang layunin doon. Ipinapakita sa atin sa pagkakatawang tao ng Diyos, sa pagsasama ng Diyos sa iisang persona, Diyos at tao, ay yung mapagsama niya ang kaharian ng langit at kaharian ng lupa. Na si Kristo
na nagkatawang tao, pagdating niya dito sa lupa, ano kanya tinuro? At sino ang tinuruan niya? Tinuruan niya ang lahat ng naipanganak sa lupa at naipanganak mula sa langit. Di ba? Yung tinatawag na born again experience na ipanganak mula sa itaas. So itong mga naipanganak sa lupa na naipanganak din mula sa itaas, tinuruan na sila kung paano mamumuhay, yung pamumuhay bilang paghahanda doon sa darating na pagsasama ng langit at lupa. Kaya yung pamumuhay natin dito, hindi para lang sa ngayon. Ito'y pagsasanay para doon sa darating na buhay na kung saan magkasama na muli ang kaharian ng Diyos at ang sangkatuhan o ang sangnilikha. So si Kristo ay namuhay, tao at Diyos, tinuruan niya ang mga taong born from below and born from above, no? Yung mga tao na nakaranas ng kapanganakan mula sa itaas. Tinuruan niya sila kung paano sila mamuhay, pero hindi siya pinaniwalaan ng mga Hudyo. Kasi nga ang mga Hudyo ay nakatali sa kanilang ritual doon sa templo. Pero sa isang pagkakataon, katulad ng binanggit ko kanina, sabi ni Jesus doon sa John chapter 2 verse 19, gibain ninyo ang templong ito. At sa loob ng 3 araw ay itatayo kong muli. Pero sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo doon sa verse 20. Ang sabi, ginawa ang templong ito ng 46 na taon at itatayo mo sa loob lang ng 3 araw. Pero hindi nila naintindihan na ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Nang muling mabuhay si Jesus, nakumpirma, muling mabuhay si Jesus matapos siyang mamatay, di ba? After 3 days, nabuhay siyang maguli. Nakumpirma ang kanyang sinabi na kanyang itatayo ang tunay na templo. Ano muli ang templo? Ano muli ang templo? Ang templo ay isang, kumbaga, replika ng unang mga panahon na kung saan ang Diyos ay nakikipag-fellowship sa tao. Magkapit-bahay lamang ang kaharian ng langit at ang lupa noon. Lagi na handon si God, nakikipagkapit-bahay sa mga tao. At yan ang larawan ng templo, ng tabernakulo, at pagkatapos naging templo, at ngayon nga, kay Jesus, yung tunay na templo, na sa pamamagitan ni Jesus, sinasabi doon na ako ang bagong templo, na siya ang magsasakatuparan ng lahat ng pagsasama ng kaharian ng Diyos at ng sangnilikha. Sa pamamagitan niya, pagsasamahin uli ang lahat. Ititipunin ng lahat ng nilalang mula sa langit at sa lupa, kakasamahin uli ng Diyos. Kaya yan ang makikita natin sa mula Genesis hanggang Revelation. Kung titingnan niyo ang Revelation, ganito ang pagkakasabi sa huling panahon. Doon sa chapter 21, verses 1 to 4. Pagkatapos nito, chapter 21, verse 1, ang sabi, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Hindi inalis, kundi ni-renovate lang. Kumbaga, renovation. Hindi destruction, hindi dinestroy, hindi winasak, hindi inalis hindi pinasabog ang earth, kundi ni-renovate. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Pag-iisahin, ibig sabihin, pag-iisahin. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So makikita nyo, this theme of the union of heaven and earth,
It runs throughout the Bible. Ang tema ng pagsasama ng langit at lupa ay makikita niyong tumatakbo sa buong Biblia. Yan ang dakilang nilalaman ng buong Biblia. Hindi ang pagpunta sa langit. Bagamat kasama yun, pero hindi yun ang pinaka-tema, hindi yun ang pinaka-layunin ng Diyos. Sa halip, ang nais ni God, ibalik o i-restore ang buong sangnilikha sa kanyang sarili. At yan ay magaganap. Yan ay magaganap. At dahil mahal ni God ang buong creation, mahal niya ang buong sangnilikha. Kaya ngayon ang plano niya. Tulad tayo, mahal tayo ni God, kaya tayo tinubos niya mula sa pamamagitan ni Kristo. Di ba? Mahal niya rin ang creation at yan ay ibabalik niya sa kanyang sarili. Aayusin niya uli yan. At dahil yan ang totoo, mahal ni God ang creation. Ang pagkakasala ay hindi lamang ang masamang ginagawa mo sa iyong kapwa, kundi ito rin ay ang masamang ginagawa mo sa iyong kalikasan. Kasalanan. So minsan tayo, nakafocus lang tayo. Nagkamali tayo sa kapwa natin, nagkasala tayo sa kapwa natin, nagkasala tayo. Totoo yun. Pero, pag sinisira natin, wala tayong pagpapahalaga, wala tayong pagmamahal sa kalikasan, sa sangnilikha ng Diyos, tayo rin ay nagkakasala. Dahil sinasaktan natin ang minamahal ng Diyos. Ngayon, kung yan ang layunin ng Diyos, yan ang pinakabuod ng buong Biblia, na pagsamahin ang langit at lupa. Ibig bang sabihin na wala na tayong gagawin? Dahil hintayin na lang natin yun. Hintayin na lang natin yung pagsasama ng langit at lupa. Yun ba ang dapat nating maging response o tugon sa bagay na ito? Hindi ganun. Sa katunayan, marami tayong dapat gawin. Marami tayong dapat asikasuhin habang tayo nasa lupa. Habang tayo ay naririto pa sa lupa at naghihintay ng kaganapan ng mga bagay na yan, ang pagsasama ng langit at lupa, dapat tayong mamuhay na karapat-dapat bilang mga tagasunod ni Kristo at bilang mga lingkod ng Diyos. Pero saan natin matututunan ang tamang pamamaraan ng pamumuhay na ganoon? Saan natin matututunan yun? Doon sa 2 Timothy, chapter 3, verses 16 hanggang 17 na binasa natin kanina. Ang lahat ng mga kasulatan ay inihinga ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at lubusang maihanda sa lahat ng mabubuting gawa. So, ang purpose ng Bible ay upang ipamuhay natin ang mga itinuturo nito para sa isang karapat-dapat na pamumuhay. At yung pamumuhay na yun yung paghahanda para doon sa pamumuhay sa panahon na magsasama ang langit at lupa. So, kailangan tayong mamuhay ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Yun ang layunin ng Biblia. Yun ang purpose ng Biblia. Hindi ang maging mahusay ka sa theology, hindi yun ang layunin ng Biblia. Hindi ang maging magaling ka sa pakikipagdebate tungkol sa Biblia. Hindi yun ang layunin, hindi yun ang purpose. Hindi rin ang magpayangan ka sa pamamagitan ng Biblia. May mga taong gumagawa ng ganyan. Hindi yun ang layunin ng Biblia. Kundi ang makilala mo ng lubusan si God na ipinakilala ni Jesus at ipamuhay ang kanyang mga itinuro tungo sa isang karapat-dapat na pamumuhay sa harapan ng Diyos. Karapat-dapat na pamumuhay sa harapan ng Diyos, karapat-dapat na pamumuhay bilang mga tunay na tagasunod ni Kristo. Alam niyo kung lahat lamang ng Kristiyano sa buong mundo, lahat ng Kristiyano sa buong mundo, kung ang lahat ng Kristiyano sa buong mundo ay sisikapin lamang, sasanayin ang sarili na ipamuhay ang Sermon on the Mount. Yung Sermon on the Mount lamang, chapters 5, 6, and 7 ng Matthew. Kung sisikapin na isa pamuhay ang bawat turo ni Kristo ron, ang laking pagbabago ang makikita natin sa mundo. Malaking pagbabago ang pangyayari.
Hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi sa komunidad, sa syudad, sa isang bansa at sa buong mundo. Dahil alam ni Jesus na yun ang tamang pamumuhay, na kung ipamumuhay lamang yung kanyang mga itinuro, magiging maganda ang takbo ng lahat. Pero, yun nga, dapat maging interesado tayo ron eh. Pero sino sa atin ang interesado? Lalo na pagdating doon sa mga turo ni Jesus na mahalin mo ang kaaway mo. Di ba nananaig pa rin sa maraming Kristyano ang kamuhian ng kanilang kaaway? Pero dapat matutunan natin yun. I-train natin ang sarili natin, sanayin natin ang sarili natin na minamahal natin totoo ang ating mga kaaway. Ibig sabihin, yung ninanas natin ang maganda para sa kanila. Kapag tayo ay sinaktan, anong reaksyon ng maraming Kristiyano? Ang gumanti, di ba? Ang sumigaw o ang magalit. Pero, ang sabi ni Kristo, kapag ikaw ay sinaktan, huwag kang gumanti. Mahalin mo pa rin, pagpalain mo. Bless those who curse you. Na kung yan ay ipamumuhay natin, magiging maganda ang takbo. Hindi lamang ng lipunan, kundi magiging ng buhay natin mismo. So, itong layo ng Biblia. Pero, bakit ganong makapangyarihan ang Biblia? Bakit mayroong ganong kapangyarihan ang Biblia para sa pamumuhay ng tao? Sapagkat ito ay kinasihan ng Diyos o inspired by God o ito ay mula sa Diyos. At yun ang tatalakayin natin sa susunod na pagtalakay natin. Tayo manalangin. Lord, sa tanghaling ito, salamat po sa pagtuturo mo sa amin at dalangin namin na mailagay namin ang aming mga sarili sa ganung kalagayan na aming sinisikap na isa pamuhay ang iyong tinuro sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Tulungan mo kami na sa araw-araw, iayon namin ang buhay namin sa mga itunuro ni Kristo sa amin. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen.